Alas 9 pa nga lang ng umaga to mga mamis, pero pagbukas ko nga ng pinto namin ay grabe, sobrang init na agad. Lalabas kasi kami ni daddy mga mamis kasi nga pupunta kami sa Kai Mall para bumili ng mauulam namin. Bali yung araw pala na to mga mamis, ito yung araw ng Father's Day at ngayon ko nga lang ma-upload. At nung araw na to mga mamis, hindi pa talaga yan natutulog si daddy galing trabaho. Umuwi yan si daddy mga mamis mga before 4 a.m. Sinamahan pa kasi ako ni daddy mga mamis na mag-antay na mag alas 9 ng umaga kasi nga yung Kai Mall alas 9 pa ng umaga nagbubukas yung Robinson doon sa loob. Ang sabi ko nga kay daddy mga mamis, kaya ko naman na mag-isa at matulog na nga lang siya. Pero ang sabi niya dahil nga may ginagawa din naman siya nung araw na to, antay na lang din niya mag alas 9 at sasamahan na lang niya ako sa Kai Mall kasi mahirap na baka daw maagaw ako sa kanya. Eme! Sakto din naman kasi mga mamis nung araw na to, merong ginagawa si dading trabaho. Pero bago niya nga gawin yung trabaho na yon, pag uwi niya, ako muna ang tinrabaho niya. Charot! So bago pa nga tayo mapunta mga mami sa puro kalokohan ko, ito nga nandito na kami sa may Kai Mall. Nagpark lang kami sa baba tapos umakyat na nga kami dito sa taas ni daddy para nga makapasok na kami doon sa Robinson. Pagdating nga namin ni daddy dito mga mami, konti pa lang yung tao kasi nga sarado pa naman talaga yung ibang mga store dito. Andito na nga kami sa loob ng Robinson mga mami at kumuha lang si daddy ng basket at dumiretso nga agad kami dito kung saan nakalagay o kung saan nakapwesto yung mga meat. Namimili kami ng part ng manok mga mamis kung ano yung pipiliin namin. Si daddy gusto niya sana puro chicken breast lang pero nag-request ako sa kanya na baka pwedeng ibang part naman kasi nananawa na talaga ako sa chicken breast. Chicken wings sana yung pipiliin ko mga mamis kasi yun yung pinakamura pero si daddy hindi kasi siya mahilig kumain ng part ng pakpak ng manok kaya ang ginawa ko yung chicken drumstick na lang para at least isa lang yung buto niya at hihiwaan ko na nga lang. Yun lang naman yung binili namin doon mga mamis, 1 kilong chicken drumstick tapos kumuha lang din ako ng tomato paste tapos 2 reno. Dapat yung reno isa lang naman pero sabi ni daddy dalawahin ko na nga para may palaman si Athena. Nung una mga mamis, yung tomato paste, maliit lang kinuha ko. Pero sabi ni daddy, lakihan ko na nga daw para hindi ako mabigat at hindi ako magpabili ulit sa kanya. Ganun kasi ako minsan mga mamis kapag nagluluto ako, tapos parang nakulangan ako sa sangkap na nilagay ko dun sa niluluto ko, pinapalabas ko ulit yan si daddy, pinapabili ko. Minsan nga tanghaling tapat, lalabas talaga yan. Pero syempre, nakikipagtalo muna siya sa akin at pinapagalitan muna ako bago siya sumunod sa akin. At dahil nga nandito na din naman na kami mga mamis, kumuha na nga din si daddy ng 2 pack ng safeguard. Tapos sabi ko, kuha na nga din ako ng downy kasi nga hindi pa ako nakapaglaban ng uniform ni Athena nung araw na to. Tapos kumuha na nga rin si daddy ng kape dahil wala na. Dapat bibili din kami ng tinapay pero sabi ni daddy mahal kaya magbabans na lang siya, dadaan na lang kami sa bakery. Hindi ko na nga maalala kung ano pa ibang binili namin mga mamis pero paglabas nga namin ng Robinson, dumiretso kami dito sa DIY para nga si daddy bumili ng bonnet niya kasi nga yung bonnet niya luma na. Ang ganda sana nung una naming nakita mga mamis, kaya lang 200 isa at ayaw ni daddy ng ganon. Pag para kay daddy mga mamis, ayaw niya talaga nung mahal. O gusto niya yung mga mumurahin lang kasi kontento na siya doon. Kahit sabi mo sa kanya na deserve niya yon, hindi niya gusto yung bilhin yon. Meron siya napili mga mamis, tig 105. Maganda rin naman kaya 2 yung pinili niya. Ito nga't dumiretso na kami sa cashier para makapagbayad. At habang nagbabayad nga si daddy mga mamis, may nakita akong isang cute na teddy bear. Gusto yun ni Athena mga mamis, kaya lang pagtingin ko 950 yung presyo kaya binalikan ko na lang si daddy. Nung nakapagbayad na nga kami mga mamis, maglalakad na sana kami ni daddy pababa papunta sa parking. Kaya lang nung habang naglalakad kami, nakita namin na bukas na yung donut. Sabi ko kay daddy, silip kami kung ano yung mga flavor na nandoon. Pero ang sabi ni daddy, bakit silip lang? Bili na din daw kami. Alam niyo mga mami, si daddy talaga, sobrang paborito niya talaga ang Dunkin Donut. Talagang yan yung kahinaan niya. Lalo na kapag nakita niya yung paborito niyang flavor ng donut doon. So dapat hindi kami bibili noon, pero hinayaan ko na lang si daddy. Kasi nga Father's Day naman nung araw na to. At saka alam ko naman, kami rin ni Athena ang makikinabang. Pero bago yung araw ng Father's Day mga mamis, nag-request talaga ako kay daddy na baka pwedeng bumili kami ng cake para may makain kami dito. Actually, nag-aayaya kasi talaga si daddy na umalis kami. Kaya lang sabi ko wag na lang kasi bukod sa gagastos pa kami ng mas malaki, marami ring tao sa mga malls. Kaya dito na lang kami sa bahay. Magluluto na lang ako ng ulam tapos pagsalusaluhan na nga lang namin yung binili namin na cake. Tapos may donut pa naman din pala. Pumayag naman si daddy mga mamis kaya naman sinamahan nga niya ako sa Kai Mall para bumili ng mauulam namin. Ito nga nandito na kami sa bahay mga mamis at sinisimulan ko na ngang asikasuhin itong ulam na lulutuin ko. Nahugasan ko na nga isa-isa yung mga manok mga mamis tapos hiniwaan ko lang siya para nga kapag niluto ko talagang lutong-luto yung pinakaloob. Tapos ako siya minarinate sa toyo, kalamansi at paminta. Pero hindi ko pala lahat minarinate mga mamis. Kung nakita nyo, naghiwalay ako ng 3 piraso. Pang baon-baon naman yun ni Athena sa school kapag pinagbaon ko siya ng kanin. Imamarinate ko din naman yun mga mamis pero inilagay ko muna sa rep kasi tatapusin ko muna yung mga gagawin ko dito bago ko i-marinate yun
yan kasi ibang marinated yung gagawin ko doon. Nabalatan at nahiwa ko na nga yung mga karot at patatas tapos nga ipinirito ko na dito sa may kawali na nilagyan ko ng mantika. Habang nagpiprito nga ako dito mga mami, si Atina sakto gising na at binati niya na nga si Daddy ng Happy Father's Day. Dahil nga weekends mga mamis nung araw na to, hinahayaan ko talaga si Atinang matulog ng late kaya late na rin siya nagigising. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga mamis, itong at medyo naprito na yung mga karot at patatas, sunod ko namang isinalang or pinirito itong mga manok naman na minarinate ko sa toyo, kalamansi at paminta. At habang inaantay ko mag-brown yung mga manok mga mamis, nagsalang na rin pala ako ng sinaing para nga makaluto na rin ng kanin at kapag naluto na yung ulam, sabay-sabay na kaming kakain bago matulog si Daddy. Binalikan ko na nga itong manok na piniprito ko mga mamis at nung medyo nag-brown na nga, inilagay ko na nga din yung bawang at napakaraming sibuyas at para nga maluto siya, hinalo-halo ko lang tapos tinakpan ko lang ulit at nung medyo nagisa nga yung bawang at sibuyas, inilagay ko na nga itong tomato paste. Ginisa ko lang din muna maigi yung tomato paste mga mamis tapos inilagay ko na nga yung pinagbabara ng manok. Hinalo ko lang saglit tapos naglagay na nga din ako ng isang mangkok na tubig. Tinakpan ko muna mga mamis, hayaan ko munang kumulo para medyo lumambot yung manok. At habang inaantay ko nga mga mamis na medyo lumambot yung mga manok, kinusutan ko muna dito sa lababo itong mga uniform ni Atina pati na rin yung mga cycling niya na nagamit niya. Kinusutan ko na to mga mamis kasi nga maaga ako nagising alas 4 ng madaling araw. Baka mamaya pagkatas namin magtanghalian, abutan na ako ng antok, hindi ko pa nakusutan ko, gabi ko na naman malalabhan to. Dalawang uniform lang naman yan mga mamis at dalawang leggings, tapos yung necktie niya kinusutan ko na rin. Pagkatapos kong kusutan, binanlawan ko lang tapos bababad ko muna sa downy. Habang nakababad sa downy yung mga uniform, binalikan ko na nga itong niluluto kong kalderetang manok. Nung kumukulo na nga siya mga mamis at nung medyo naluluto na yung manok, inilagay ko na nga itong isang maliit na lata ng reno tapos hinalo-halo ko lang, naglagay na rin ako ng peanut butter. Kapag nagluluto talaga ako mga mamis ng pagkain na may sauce, bukod sa ginigisa ko ng maigi, lalong-lalo yung tomato paste, talagang pinapakuluan ko ng matagal yan kasi nga ayoko talaga nung hindi luto at saka ayoko talaga nung nalalasahan ko pa yung asim ng tomato paste or di naman kaya tomato sauce. Nung nailagay ko na nga yung peanut butter, hinalo-halo ko lang ulit mga mamis tapos inilagay ko na nga rin yung pinirito kong karot at saka patatas kanina. Papalambutin ko lang muna ulit yan mga mamis tapos binalikan ko nga muna itong mga uniform ni Atina na binabad ko sa downy at isasampay ko na nga sa labas kasi sakto ang tindi ng sikat ng araw para matuyo agad pagdating ng gabi, maplansya ko na. Maglalaba pa kasi ako ng mga damit namin mga mamis ng gabi kaya kailangan unahin ko ng laban tong uniform ni Atina para nga gabi matanggal ko na sa sampayan to. After ko naman masampay yung mga uniform ni Atina, binalikan ko na nga itong niluluto kong kalderetang manok. Nung kumukulo na ulit siya mga mamis, doon ko naman na inilagay itong bell pepper. Alam niyo mga mamis, hindi pa ako naglalagay ng timpla dito, hindi ako naglagay ng chicken cubes, hindi ako naglagay ng asin or magic sarap. Wala pa ako nilalagay na panimpla dyan mga mamis kasi nga gusto ko munang malaman kung ano yung lasa niya bago ako maglagay ng timpla. Kaya hindi ako naglagay ng mga yon mga mamis kasi unang-una ang dami ko nang nilagay dyan na may mga lasa gaya ng reno, peanut butter, ng tomato paste, tapos ng pinagbabara ng manok. Tapos ito pa yung isa sa ilalagay ko, yung cheese. Dito na ako kukuha ng alat. Pagkatapos ko nga lagyan ng keso mga mamis, sinalo ko nga lang ulit tapos pinakuluan ko lang siya ng another 3 minutes. After 3 minutes mga mamis, tinikman ko and masarap na siya. Hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Ang perfect na sana nitong kalderetang manok ko mga mamis, kaya lang hindi ko siya nalagyan ng green peas kasi hindi ako nakabili.